gayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Marhay na hapon sa Tuya Agabos. Fet sa uno na ngunyan kan bulanin Hulyo taon 2025, Martes. Kami po minarespetar giraray sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Sabay dyan ang paglaom na sana po yaw na kita sa maray na sitwasyon pagkatapos kan halos maghapon niya tong pagpagal, pagdiskarte, paghinguha, pagtrabaho, pagsakripisyo. Magpasalamat kita sa mahal na Diyos sa gabos na blessings na ipinagtatao sa tuya. Bicol Target naan sa indong nadadangog bang tabi. Naglalaom na yaong kamo dyan, nagdiretso ang mga nag-arantabay. Yaon ang pag-imbitar mi na so nagdiretso tabi man, sabayan manindo kami sa kud alas 5 hapon. Iba-iba lamang kita, magdangog kan informasyon sa luwas. Ihatod ka news team sa pangenot ni Sir Jimmy, Chief Jimmy na salita. Si Pading Jim, Kompareng Al, Kompadreng Jomar, Joshua Bino, Angel Mostanza, Karen Nicole Ala. Sa Manibela si Henry Mata. Master Control yaon dyan, Chief Tech Ramir Tanay. Sa newsroom si Madam Sia Leron, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Jimos Barrios. Sinda po ang nagtatarabang-tabang sa pagsumada kan istorya, lokal, nasyonal, internasyonal. And siyempre, yan ang nagkakadarangog nindo, major newscast as in news breaks. Pati naman po ang nagbabasa nindo diyan sa internet, sa samuyang nyo social media platform, ang DCGB News Online and baging YouTube. DCGB Legazpi City. Ang gabos na yan, pinag-supervisar ni News Director Mardela. Mantang sa IT, Jerome Nico Martinez, ang kapartner niya to dyan. Tanganing siya ang naglulusot kan broadcast me worldwide, netwide, sabayan na nadadangog sa traditional radio sa AM band. DCGB News Online and DCGB Legazpi City sa YouTube with the KC Tanay and sa moyang OJT from Camarines Sur Polytechnic Colleges Kanabua. Angel de la Guardia ni Chief Tech Ramir. Bala ka Chief Tech Ramir. Mas maray kayo ni dayuhon kalugod dyan ano. Diyan na sa nulugod sa Hepatura, sa headquarters. Day ko pa na i-instillar Chief Tech Ramir. So, kunyan, dahil naman ka ito gayad ma SWR. Larsen bagay ito. So, pighiling ko so frequency range, laog pa man, Ako man po, si Pio Fernandez, marahay na hapon. Lamang daw. Yaon lamang ka mo. Maray pa si Migong King, iyong nanadatada, gantabay. Migong King! Ano barang ang meriendahan? Migong King Rehinaldo.
Ang number ko 0942-670-1195 Smart, 0942-670-1195 Smart, and 0966-0730-115 sa Globe, 0966-0730-115 sa Globe. Sige, anunsyan mo, dahil man nagte-text. Maray na hapon tabi and welcome na sa programa. Ngunyan na po, yarao na duman sa lower house. Nahiling ko si Sir Cedric Dae pa, nag-post ba? Nakaposing siya duman sa may flagpole mismo, sa entrada mayor kan Kongreso, lower house, House of Representatives. Si Dr. Cedric Dae, yugon man, ang Chief of Staff, digdi po sa probinsya, kan 3rd District of Albay. Yan. So, digding local office, ha? Taduman sa Manila, igwa maning Chief of Staff duman, si Congressman Adrian Salceda, kan 3rd Distrito kan Albay. Duman sa main office, ang Chief of Staff man si Christian D. Yan. Yeah. Matibay, nasusubaybayan ko ini si Dr. Cedric Daep. Nagpuon ini dyan sa Social Action Center. Tata Bonjing, Chief Tech. Nag-iba-iba ini buda si Tata Jer. Lodavise. Social Action Center. Inarabot pa ninda ka ito si Defunto Obispo Sora. So, kababayan ko, kabarangay ko pa sa Virac, sa Catanduanes. Nangangarkilahan kami ka ito sa Barangay Salvacion, Tabi, Chief Tech Ramir. Sentrong-sentro yan. Pigar kilami duman, sarong-harong naan bubong, kunyan, so tiklad. Yan. Duman sa sentro, tiklad ang bubong kan harong may pigar kila. Barangay Salvacion. Duman sa nasa inot-inotan, dahil nga ni 10 metros, duman man ang harong ni Bishop Sora. Yan. Kung lamang piglaom-laom man na digdi magturo para naging obispo baga digdi Chief Tech Ramir. Inabot mo ito, si Bishop Sora, dyan sa cathedral. Di one time dyan yan nagtrabaho, nagkainarabutan man dyan sa Dr. Cedric Daep sa Social Action Center. Buda si Papa Jerlo Dubise, ngunyan kan apsimo. Retire na ogaring si Dr. Cedric Daep. Nasubaybayan ko ni si Dr. Cedric Daep. Nagpun iyan dyan, Social Action Center, munan ko kaanya o nasa Kapitolyo, munan mo kaan pag-retire, pag Kapitolyo, na kuan siya, paglaog ka ito ni now Governor, so enot pang paglaog ni Governor Noel, ginibusang General Services Officer. Pamayo na siyang dati kang kunyan, kan apsimo, ginibong General Services Officer. Pagkatapos naman with the turn of events, nagi naman siyang yugon man administrador, siging itaas Chief Tech Ramir. Matibay man ako ka ni Dr. Cedric Daep ang career path, siging langkaw. Munon mo kan uto na sa Kongreso. Pagmaray talagang tao man ang serbisyo, ni Dr. Cedric Daep tabi. Yan, yaw na siya duman sa Kongreso, nag-asikaso kan papeles. Kasi nga ni maging Chief of Staff ni Congressman Adrian Salceda kan 3rd District of Albay. Digdi sa probinsya tanganing igabagan mga opisina duman sa Manila, buda digdi Mantabe. Yan si Dr. Cedric Daep an mamanihar. And yao na siya duman nag-asikaso kan mga papeles, dokumentos para iyon na nga niyan magkunya na maasikaso na sa iyang trabaho. And talking about 3rd Congressional District, yao naman duman si Dr. Cedric Daep, yao naman duman si Congressman Adrian Salceda. Nagkakaigwanan nin gabos-gabos. Set up, tapos na yung opisina. Ngunyan, ongoing na ang official function as legislator. Nagkaigwanan nin meeting duman sa EDSA Shangri-La, tanganing maplantsa na su mga kunyan, mga ipinag-file, nagkunata dyan sa House of Representatives, dapat maikmat ka dyan.
tanganing maibusol mo an sa imong priority measures which will benefit mayormente siyempre sa mga constituentes kan 3rd district, and siyempre general application iyan of national application iyan ang mga bills na ipapasar dyan sa lower house. Then after sa lower house, idadalagan man yan sa Senado, sa upper house. Ngunyan, nagtatrabaho na ini si Dr. Cedric Daip bilang Chief of Staff, asikaso kang papeles. Si Congressman Adrian, uya na. Sabi kan mga iba, inatrogarana, si ikaso na. 10 ining kunyan, house bills, 10 house bills, ining 10 pesos plus NFA Price Act. So, maamyendaran ang rice tarification law. Saro iyan. Sarong bill, sarong lakdang na maamyendaran ang rice tarification law in order to patch up itong mga loopholes tanganing mapakusog ang sa tuyang industriya sa ining bagatabi and maprotehiran in general ang konsumidores, and as well as itong flow kan income kan gobyerno dai man masyadong madehado sa paagi kan pag-amendar kan nagakapirang probisyones kan rice tarification law. Tadyan baga sa rice tarification law, iyon su ipigpapataw na kantidad kan gobyerno sa paagi kan adwana ining Bureau of Customs and BIR kada metriko tonelada igwayanin na pinagpapataw na buwis kumbaga. Yan, igwanin mga nagakanigong dadagdag pa dyan, tanganing ma-strengthen up ang collection, yung efficiency, plus maprotehiran man siyempre yung konsumidores, which is iyo ang end user po kaining rice tarification law. Yan, with strong collection of tariff taxes plus protection kan mga end users kan bagas. And ining pagpalaba kan PRC license baga kasubago na kunyan niya to, na-diskutir niya to sa mga professional licensed teachers na nagsurong pa orugmahon. Pagkatapos pag-sink-in kang kaugmahan, Chief Tech Ramir, sayin daw ngay matrabaho. Si sayin daw ngayaan may maranihan ta dyan sa DepEd, so nakakaarab kan item kung igwang available. Isay daw lamang ang congressman na maharan yan. Yan, may mga lisensya bagatabi ang paano yan. So papalawigon yan na validity kan PRC license. Tanganing dahi na magparakwam pa. So lalo so daing mga trabaho pa, dahi nakakalaog baga na mga inhinyero, para tukdo, kung ano pa man na profession na pinag-regulate tatawan ng lisensya kan gobyerno na daing trabaho, paano man kaantabi ang para renew taon-taon na sa naman, lalo na so daing trabaho, daing pang trabaho, ma-renew pa ng license. So ang hiling ko kay ni Gary 5 years ata o 10 years man ang validity kan license na PRC na yan ang plano. I don't know, don't get me on the numbers. Basta ang ideya is palawigon niyan tanganing day na masyado pa masakitan man ining sa tuya mga professionals na nagtatrabaho sa gobyerno. Yan. Ending ining Subalikbayan Center, Malasakit Center ng OFW. Ang konsepto kay ni Tabi, once na maipasar ini, makakrear nin opisina na igwanin mga balikbayan center sa mga estratehikong lugar, tanganing iyang makater kaitong sa mga OFW na nadispalinghar, na afektaran ano pa man na extreme emergency situation sa indang pinagtatrabahuhan sa ibang nasyon. Igwa ba ganin mga trauma iyan, emotional, physical gabos, plus financial trauma. Ngangon yan, igwaning ibubugtak basado dyan sa proposed bill na yan ni Congressman Adrian Salceda, makrear nin Malasakit Center, ining OFW Malasakit Center. Arog yan kaan nganing duman mapasiring, yao na ang gabos na pig-o-ofresir na tabang the soonest possible matabangan, ma-process ining mga nadi-displace, nadi-distress na mga workers niya to sa ibang nasyon. Pati so pagbangon kan sa indang pagbuhay-buhay. Yan, Balikbayan Center. Ining tanggal Documentary Stamp Act. Yan ang importante pa niyo. Dahil ka nga ining trabaho, ma-apply pa sana. Magastos ka, kaya nga ni matrabaho ta dahil kang income, magastos ka, ining documentary stamp ta. Yan, tapos ining
No Clearance Before Job Offer Act. Ining daing una kan mga clearance NBI clearance ko. Day pangani ning sweldo magastos ka na. Filipino Travelers Rights Act, Academic Freedom Act, Equal Pay for Equal Work Act, and then ining Freedom of Information Act. Tanganing mas igo kita ning access po sa gabos na dealings kan gobyerno, maging transparent, mas pakusugon ipatransparent pa yan na kunyan mga transaksyones kan gobyerno. In order for us to be secured, ay kita ning safeguard na easy po kan mga constituentes kung ano ang mga transaksyones sa gobyerno, in the spirit of transparency tabi. Yan. And then ining Nutritional Artificial Intelligence Code, okay, National Artificial Intelligence Code of the Philippines. This is very, very timely. Ining National Artificial Intelligence Code of the Philippines. So, ang sa tuyang mga leyes should cope up with the advancement of technology. Dapat igonin mga leyes dyan talaga. This is so important enough ining Artificial Intelligence Code of the Philippines na pinagbubusol ni Congressman Adrian Salceda. Igwa dapat ninlay na ma-safeguard kan paggamit kan artificial intelligence so as not to compromise national security, privacy, dignidad, honor kan tawo, gabos-gabos. Day magamit sa scam, sa panluloko, gabos tabi. Using ining artificial intelligence, our laws should be dynamic enough. Kaya napapanahon ini saro ini sa mga pag-uro istoryahan ta daon mga noarin. Ang mga pinagkikrear na law should be dynamic enough, particular in National Artificial Intelligence Code of the Philippines na ibubusol ni Congressman Adrian Salceda. It should be dynamic. Pag sinabing dynamic, it is coping up with the change and needs of times. Tabi ano. So yan ang first 10 House bills na pinagsusubaybayan tagabos ini. So iba pa man tabi, iluluwas taman dyan, ngapit na panahon. So ki Congressman Pido man tabi, kan ako Bicol, baka sa aga or sa mga succeeding programs ta within the week tabi. Taigwa naman siyang kunyan dumam, ipinaglatag on a general presentation. Tabi, yan. So, yan po ang insofar as Congressman Adrian Salceda as a lawmaker is concerned, sa iyang mga first 10 initial na salvo kan ipinagbubusol o ibubusol na mga leyes duman sa Kamara de Representantes. Yan. Sige. Sarong report kita, Chief Tech Ramiro. Tangani makabelo ka dyan sa hanap buhay. Ilaog ta si Compadre ng Alarmario. Alarmario on the spot report. Kumpadreng Al, thanks for waiting tabi. Good afternoon. Salamat Padi. Good afternoon. Job opportunity. Ang piging mo yan kan gobyerno lokal, lalo digdi sa Legazpi City. Dahil para ini sa mga bagong graduate sa kolehiyo, sa direksyon kan bagong administrasyon ngunyan ni Alcalde Siam Ismael, saroan pagkrear nin mga negosyo asin trabaho, lalo-lalo na sa construction man asin posible sa mga masunod na panahon na dakulan makomodar na mga trabahante digdi sa Legazpi. Dahil kaning pighihingo ang madiretso na ang mga pinagaplanong business center dyan sa 40 hektaryas na old airport. Siring man ang planong 3.2 hectares na hub for commerce sa Tahaw Road. Parti man ini kan naging laman kan ulat sa bayan ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr. kan luminihis na Biyernes bago siya nagali bilang alkalde. Nakalatag na ang mga plano asin kay puwan na sana nin magaganigong follow-up
sa mga ahensya di gobyerno na concerned digdi. Asin yaon man ang pigalaoman na magiging papel na ni Mayor Siam Ismail na maipagpadagos ini. Sa ngunyan, kadakol ang mga graduate na estudyante na nag-aaranap na nin job opportunity. Kaya yan man ang pigoporsigi kan mga lokal na opisyales, lalong-lalo na digdi sa Legazpi City. Imanagad kumpadring hilingon mo duman baga sa Maynila natin. Sa Maynila natin sa Bonifacio Global City. Imay naroon mo ang kumpadre dakulao na compound parang military reservation yata in kay tukan mga enote kung taman pagurumdum ta. Dinugtakan bagayan dinevelop as a commercial district ngunyan hilingan ang primero ang revenue na ititaokan sa gobyerno ta kung may mga mabugtak na dyan ng negosyo it's by the millions. Plus opportunity na ititao sa mga matrabaho dyan it's endless tabi. So tama yan na trabaho sa mga priority ni Mayor Isyam na so konsepto and then so initial na mga sistema ipinagpundar na nara now Congressman Garbin. Yan. Go ahead pa rin. Okay, so yun tabi pa din. Yun yan ang direksyon kan administrasyon ko yan ni Mayor Siam Ismail. Siring kan mga sinabi niya, kan mga enot ng Aldaw. Parte naman kan kampanya na iyan talaga ang mga pinakaplano rin sa mga masunod Aldaw. Siyempre sa suporta iyan kaniba pa mga lokal na opisyales digdi sa Legazpi. Roger, kumpadre. Yan na impormasyon ba? Digdig Raray sa Luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, Padingal. Al-Armario on the Spot Report. Oras Pilipinas, alas 4:34. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Gin Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina na maganda sa katawan, immune system na e-enhance. Ganyan ang Jim's Coffee Mix, may twin pack na talagang complete. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Diretso kita kan programa, igwa na lang kita nin halos 18 minutos bago mag-abot ang alas 5 nin pagkahapon. Diyan kita kay Chief Jimmy, ano sa muyang happy dyan sa news team. Jimmy Nasalita on the Spot Report. Chief Jimmy, Pade, good afternoon. Yes, maray na hapon, Pade. Sa mga dagdag niya itong bareta, nakatukaw na ang mga ilihidong opisyalis sa indang kanya-kanyang pwesto sa gobyerno. Ngunyan, ang mga constituentes man kan mga barangay. Ehemplo, sa barangay Makabugos, barangay Tambo sa Libon, nasa hararayo ng mga barangay na initabi, Pade, gusto na may padangugman, may paabotan sa indang inagrangay, na tibad lamang matawan sindanin pagriparo. Kung sa insakripisyadong maray, ang mga teachers, estudyantes, mga residentes na nagtatrabaho, dahilan sa nagbuburo-baral sa tabi, Pade, makaibong sana sa salog, ang mga taga-barangay, o pasiring sa sentro kung saan man na trabaho, kung saan man na direksyon. Isolated ang duwang barangay na ini dahilan sa mahiwaso na salog. So, bago, kaulay kan DCGB News, si DPWH Chief Planning Engineer Richard Muit, kanter DPWH Office, sinabi kay ni na igwa na sindan in estimated cost kung saan intervention congressional ang kaipuhan sa siring na bagay sa pagsabing dakulang pondo ang kinakaipuhan. Susog sa estimated cost kan DPWH 50 milyones 50 million para sa tulay, antang sa tinampo 150 milyones di mamontar 200 milyones, compadre Chief Tabe. Sumada 200. Iyan, so tulay na makonektar kan Makabugos, después Tambo. Unggo. Tambo. Yan. Luyo ng problema ini. Na duwang barangay kay tupa. Pero dahil man mga temporaryo sana, tabi pa mga butong na pinagturuturo-god, pag nag-uran, nag-ianod, ngunyan, sistema, buro balsa. Roger. Sa ngunyan, ang bagay na ini, yun na ang gusto naman na baka sakali sa mga panibagong set ni na mga ilidong opisyalis, baka marimedyohan ang sa indang sakripisyo na mahinggianan man ang sa indang sitwasyon sa nasabing duwang barangay sa Libon, Albay. Roger to that, Roger. Yan tabi pa ang sa tuyang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy, compadre. May papaabot yan sure ball. Pwede tang may paabot yan dyan sa mga nanunungdan. Primero sa region, sa DPWH and kay Congressman Adrian Salceda. May paabot tayam if ever na makakonektar kita man, makakonek kita ning ways and pasistema tabi na makakonektar naman sa bagong kongresista ngunyan kang Tercer Distrito Canalbay, because this is of general concern. Bako ining politika, bako kung ano, pero ini po it concerns it pertains to general welfare. Yan na Tambo Makabugos stretch na yan na igwaning pigaagihan na dakulaon na salog na mumugtak sa peligro ang paratukdo, and bako sa na paratukdo pati na constituentes including students. Paano kung may maraot na panahon, paano na sana nagbuburubalsa, lalangoy-langoy, nagpapataw-pataw diyan sa dakulaon na yan na tubig, body of water na mina kunyan, mina siparar kan duwang dakulaon na
lugar na yan, isolated na lugar diyan sa Libon tabi. Yan. No, sige tabi ha. Diretso mo nakita kan mga istorya diyan sa luwas. Nasa linya man ang Premier Distrito kan Albay. Joe Marbiel on the spot report. Nasa linya, kumpadreng Jomar, what's happening man tabi? Good afternoon. Who's on the line? Si Pading Jomar o sino ba? Sandali, madali ko na tabi, yung news team, inaayos yung ating linya sa consul dyan sa Tech Department, baka maputol, redial na lang tabi, Okay, may naghapot man digdi sa tuya, ining manungod po sa kunyan sa mga elective officials na igwa po nin desisyon na ipinagpaluwas ang ombudsman which carries with it disqualification to hold public office. With due respect tabi pig para explore na yan kan sa mo yung Vice President for Network Programming si VP Henry in-interview ang DILG. Siguro mako na lang kita ipasimplify ta na lang po tabi gayud baka ngunyan o kunday sa aga sa tingog kan banwaan with due respect po sa samoyang Vice President ikinuan ando man sa programa niya may naghapot man kay isa sa tuya man sa aga na lang siguro tabi gayud ini po na setting na ini piga para aplikar po piga ko-correlate digdi sa sitwasyon ni Governor Noel Rosal na igobaganin desisyon sa ombudsman finding him guilty kay itong so ipinagsaangat na reklamo sa iya manungod baga duman sa pagdadara niya kay Engineer Ibo as provincial engineer ka ito then kay itong sa nakalis na 3 taon igo nagreklamo sa iya he was found guilty by the ombudsman kan isinakat sa Korte de Apelasyon sa Court of Appeals inaffirm so pagiging guilty pinag-modify lang so sentensya. Yan pinag-modify lang hinali na itong so perpetual disqualification to hold public office. Yan suspension na lang tabi suspension na lang. Diyan nagaparharapot po ang mga kahimano niya to. Pero with all due respect po tabi, nasimbag na po yan duman sa programa ni VP Henry at twice na siguro. May nagka-interview na kaan. So duman talang huhuguton po tabi. So manungod sa bagay na yun. Sige, si Joshua ang naino tabi Chief Tech Ramir. Si Joshua nang ipapasok natin o si Pading Jomar. Si Joshua na muna. Si Joshua na Bino hali dyan sa ayaman na area of responsibility. Joshua Bino on the spot report. Joshua, maray na hapon. Go ahead na. Yes, Sir Pio, maray na hapon sa mga paraan tabay. Nakakakigkig ang inot na regular na sesyon kan Sangguniang Bayan digdi Sir Pio sa Daraga Albay. Posibleng mga matang layon ngunyan ang bitis at staff ni Vice Mayor Lab Ruiz. Kakabuat-buat sa tukawan, kakaabot din mga notes. Dahilan tanagin, mainit atin ma-action. Entrada pa sa natabi Sir Pio kan regular na sesyon. Inot pa sa nang kumbaga dalagan ka na sesyon. Iyo ang pagpasar kan internal rules and procedures. Yan, permi yan. Kan Sangguniang Bayan na pinag-draft ni Consul Attorney Ian Makasinag. Oho. Nakapalawan duman, may sarong provision, Sir Pio, duman sa IRP o Internal Rules and Procedure na pinag-question ni SA Federation President Sofia Baldo. So ipiglatag ko niya ni Konsihal Attorney Ian Makasinag. Yan talaga pag primerong mga sesyon ilalatag ko na sa ground rules. Internal rules, Roger. Ilinatag ito ni Konsihal Attorney Ian. Roger to that. For approval kan Sangguniang. For approval. Ngunyan may objection. May sarong provision duman sa IRP na uminalma si SA Federation President Sofia Baldo. Sa anong kadahilanan? May kinaraman ini Sir Pio duman sa provision
na ang ex-officio members ng sanggunian dahil nadatabi Serpillo kumbaga ma-participar sa pagpili kan mga chairmanship kan man lain-lain na committee sa sangguniang bayan. May punto man si Sofia. Ang sabi ni Honorable Baldo, ano ngayaan basihan kan provision na ini, pwede ngaya maki-enlighten ngayaan sanggunian. Ipiglatag ni Atty. Makasignag sa iyang basihan kung saan may binanggit ining hali sa local government code na ang ex-officio member, automatic Serpillo, may kataputan na ngayang Sige. May kataputan ng committee ba? Committee on Barangay Affairs para sa PBC President, as in Committee on Youth sa SK Federation President. Sabi ni Honorable Baldo, may iba man siyang tig-site Serpillo na hali man sa local government code. Ang sabi duman niya sa code, however baga ngaya, depende sa IRP na mabibilog kan sanggunian kung masabay pa ang ex-officio members sa kumbaga deliberasyon kan chairmanship kan mga committee. Suminingit si Atty. Bilumen. Yan. As in suminurog duman sa statement ni Atty. Makasinag. Mayan. Sabi ni Atty. Bilumen, kung naghahanap ni Basian, ikaw nga yak Basian, tang abogado niya, dahil man minahampang sa korte, kung dahil man preparado buda dahil yung Basihan, kung mo yang nga isakat niya sa korte. Sabi ni Atty. Bilumen, I assure you nga sundo nga sa Supreme Court, ibahan ko nga ini. Matindi nagkaigwa na tulos ning kolor dyan sa kwan. Bagta ka na tulos dyan sa sangguniang bayan kan daraga. So, biningit man si Atty. Joey Marciliana. Ito na nga pagpaabot ng Supreme Court. Kita ba nga we are divided to unite. Ang sabi man ni ni Honorable Baldo, kung siri nga kayan, let's divide the house. Okay. Pagburutuan Serpillo, ang hagad niya, kumbaga i-revise ano sa termino kay ni kumbaga ipadaling i-amin dito na tauan nin poder magpartisipar so ex-officio members na magpartisipar kung sa pagpili nin mga chairman sa manlain-lain na komite. Yes, sabi Sir Pio. Taduman sa pigbubusol ni Konsehal Attorney Ian Makasinag, igwaning araw ka na espesipikong provision na sinda so mga ex-officio members, SK and ABC, budaso sa mga konsehalis gayud tama ba? Roger. Dai mapartisipar pag-abot sa pagpili kung sisay ang mga ibuburugtak na pagbuburutuhan ng mga chairman kan man lain-lain na komite. Taigwan na daki, kumbaga sigurado nang nakaalat para sa inda. Taigwan nang nakaalat para sa inda. Ngunyan, ang question man ni Kagawad Baldo, ni Honorable Baldo is, so gustong sabihin niya gusto man nidang magpartisipar kung sisay bako so pagkuan sa pagtauning komite sa inda kundi mapartisipar man sila, mabuto man sila kung muyan ninda o habo ang sarong personang ibubugtak sa manlain-lain na komite. Apwera ka sa komite na kaputan ninda. Roger, tulad tabi Sir Pio, kaya siring kanso nangyari, medyo alaba at mainit so discussion ta. Yan. Nagkakurosogan na nga ni boses sa iba. Yan ang sinasabi ko, makulor dyan. Makulor sa daraga. Roger, Sir Pio, kaya ang nangyari, sabi ni, nagsikundaman si Atty. Joey na i-amend ito sa provision. Sabi ni Atty. Makasinag, dahil ngaya ako togot, may basihan ngaya itong provision. Gusto sabihin mo, may si Atty. Joey, nagpabor siya na amindaran ito. Amindaran na siya kaysa mag-arabutan pa ngayon sa Supreme Court. Kaya, sabi ni Atty. Makasinag, dahil ngaya ako uyon, may basihan ngaya. Tagkod sa human rights tabi at so laging kinalawasan, nagkaigwa ni burutuhan. Division of the House. Division of the House. Ang
may konselo pa nga nita, ang inot na mabuto si Kagawad Bob Magalona. Oho. Ang sabi ni Kagawad Bob, nag-motion Sir Pio na pwede nga mag-phone nga kita sa ex-officio councilor. Biglang singit naman si Atty. Joey. Kaya, Madam Chair, di nga yan pwede na magpili kung saan mapoon. Well, ara mo ha, magayon ako niyan, magayon na at least magayon na starter sa sangguniang bayang Candaraga, buhay na ngunyan ang kunyan, ang katuyuhan na magkaigwa ng exchange of ideas. Ano? Tama, yan. Ikaduhang punto, kumusta sa pagdarang tiyempo ni presiding officer Vice Mayor Lalbaldo? Nadara niya ning maray ito? Vice Mayor Labruis. Labruis, I should say. Oo, Labruis, ano? Siyempre ka baguhan Sir Pio, riparong sisibot man. Sarong anggulupan kan istorya. Sinibot si Lab na Ruiz. Ano? Higiling ko to staff. Oh. Kaya estimate nila ko. Gani matang layong kay dam piga-pigata. Mabuhat sa tukawan, maabot pinaw. Oh, maturol dumaning kodigo ki Vice na Lab na Baldo. Labruis, ano? Oh. May kwarang kung ano sa content, pero kadindit ma. Mabuhat, maabot pinaw. Stikinot. Di color ba yan? Yan. Yeah, so sarong anggulupan kan istorya, ano, na testing. So pagiging presiding officer tulos ni kunyan Lab na Ruiz, ano? Bakuan na basta-basta mga abogado yan na mga yaon dyan sa baba niya. Sisibot, pero okay man. Mariray man Sir Pio sa dalagan, pero siyempre, reparo mo man na. Medyo minsan nag-rattle or nasa salangan nito minsan imbes na ma-request na kay Madam Secretary Mabel Tan. Kaya, Madam Chair Tan, tituruan kang kataning kung Madam Chair, ikangaya ito. Tapos minimbag si Mabel Tan. Yes, kaya Madam Secretary, nagdarak nga ka na doon. Magayon na. At least magayon mo niya so nag-transpire sa Sangguniang Bayang Candaraga. Okay, so ano so nangyari na pag-divide kang house? So resulta kan division sabi Sir Pio, si Bob Magalona abstain, si Jun Nunez dahil siya pabor duman sa pag-amend. Si Duran pabor. Pag-amend. Julius Duran. Ako ano mo lugod, ganig ba kung malibong ano? So nag-uyon sa proposal ni Attorney Consial Makasinag si Rizay. So nag-uyon sa kay Attorney Makasinag na kumbaga na ma-participate sa officio. Oho. Si Consial Jun Nunez, siya mismo, si Attorney Makasinag, and si Consial Attorney Bilumen. Tulo. Tapos si Bob Magalona abstain. Tapos ang kontraman duman kay Attorney Makasinag, si Julius Duran, si Warren Sorsogon, Attorney Carlos Bailon, at naputol. Si abogado si Attorney Carlito Bailon, dating Vice Mayor man iyan, na nagkinatawan man iyan, tabi. Diyan na ngunya na pipirmis ako niya, Sangguniang Bayan Candaraga. Attorney Carlito Bailon, go ahead. Attorney Joey Marciliana. Kontra, tapos si Suduang ex-officio, si King Diasis, at si Sophia Baldo. Sa madaling sabi tayo, Sir Pio, dahil man nagtrayumpo. So, provision na ipiglatag ni Attorney Ayan Makasila. Kaya nagtego Sir Pio kay eleksyon kan mga committee chairmanship. Ayaw mangaray kasabay sa mga ex-officio ba nasampulan man tulo sa amigo ta si Attorney Ayan na supalpalso sa iyang enot na pinagproponer. sabi ni Attorney Ayan may privilege inaugural speech. Di nag-suspend kang rules kan parliamentary procedure. Ano nga yan? Primero nga yan, pinunugat ko nga yan kampanya. Sa Sangguniang Bayan niya kung mailira kong kagawad, dahil nga yan mapipirot. Sampul na nga yan kung hinahapon. Tapos, tinuro sa CCTV. Tinuro ako Sir Pio sa tukawan.
Sa tuya ba ito nagpa-interview man sa na? Aha. Aha. Doon niya man agad sinabi on air na di nga mapipirot pag nga nakasabay niya ako sa kagawad kansang gunang bayan. Tapos nga yung may aksyon. Kaya nasampula ng ngunya na hapon. Oho. No split iba? Diyan na mahihiling, Tabi Joshua, diyan na mahiling. So sa tuyang katuyuhan na ang sanggunian, bayan, lungsod o lalawigan, ang dapat yan talagang sumanga kapable. Niguaning intellectual prowess na makipagbakbakan logically and igwaning base sa lay. O di talagang na, ibang-iba sa komposisyon na inot kay itong mga deliberasyones. Ang interestingan. No. Tinuro ka pa dumantaan ito, nagpa-interview ngayon ako. Sabi niya, ang promesa ko baga ngayon, ay mapirot. Yun na nga siya nangyari niya na hapon. Tapos nagkurulukan. Tinuro ako, habang nasa inutan siya, nag-speech pa. Naramdaman niya, patuya man sa nabaga sirto yung nag-lawti kontrata for interviews. Patuya niya ito tig-ere, sa promesa niya. Ano yung zero. Talaga, sige. Yan tabi, si Attorney Joey, si speech naman tabi, sabi niya, sarap lang yan, pagpapahiling kan, kumbaga, demokrasya, buda, paralitan ng ideya. Correct. Sa sanggunian. Correct. Yan tabi, Serpio, na aksyon, mo niya na hapon, bigisang gunang bayan, Kandargal Bay, kadakul pang nangyari na ipapaabot naman sa mga reports sa mga masunod na programa tabi Serpia. Yan ang storya, live digdi sa Daragal Bay. Dos Pabino, DCGB. Thank you so much, Joshua, sa dagdag na istorya hali yan sa sangguniang bayang Candaraga. Sa aga, bubiltadahan ta pa yan. Yan ang nakapakete ta pa. Hopefully, duman man sa tingog kan banwaan, kung di makuan sa earlier type pa, di re-follow up duman sa kunyanta sa programa man na tingog kan ba ano po. And pading Jomar Tabe, siguro 5 PM ka na lang po. Salamat kan sa ido pagantabay, mahal na amang Diyos ang magbantay. Mga tugang, abangan ta ang pinaka